Yan mga kapaparts, napakadali nilang tumubo, di ba? So isang araw lang nagsisimilya tayo ng pipino. Ngayon nandito na mga kapaparts. So subukan ko to i-transfer tong isa, dalawa mga kapaparts. Kasi nakatago na kasi sila dito sa karton. Masyado na silang mahaba. So i-transfer na natin to mga kapaparts. Dahan-dahan. Kasi mahaba sila dito sa loob ng karton. Transfer natin ng lugar. Fafford jokes. What's up mga kapaparts? Sa araw na to ay magta-transfer tayo ng pipino. Galing doon sa nag-seedling tayo papunta doon sa original na lupa. So nakahanda na mga kapaparts. Kumusta kayo? Sana nag-backyard garden na rin kayo para balang araw lahat tayo o karamihan sa atin ay hindi na nabili pa ng mga gulay sa merkado. So mga kapaparts, ayan, may mga gulay na tayo. Tuloy-tuloy lang natin ang pagtanim para balang araw tuloy-tuloy rin ang pag-aani ng mga klaseng-klaseng gulay. So samahan nyo ako, i-transfer na natin yung dalawang puno ng pipino doon sa lugar na kung saan pwede na siya mag-umpisa lalaki at mambunga. So let's go. So ito na yung seedlings mga kapapart. Pipili tayo ng dalawa dito upang itanim. So ito siguro itanim na natin to. So yan. At saka saan pa ba? Ito itanim na natin to. So dalawa lang yan. Pero sigurado ako pag mamunga na ito mga kapaparts, hindi na tayo magbili pa ng pipino. Ang mahal-mahal ngayon ng pipino mga kapaparts. So ito area na to ay hinahanda ko to para sa radish. Itong area na to ay handa ko para sa mustasa. Wow. Sa kayo doon pichay. So napili kong lugar para ilagay itong pipino natin dito. So dito siya mga kapaparts. Ang isa lagyan natin dyan, ang isa naman dito. So ayan, diba, maganda sila tingnan. So may mga lugbati pa dyan. Ang lugbati papunta doon. Ipa-akyat ko yun doon ang lugbati. Ito naman pipino, gawin ko tong dito na dito sila magkakamang-kamang dito mga pipino. Dito yung mamumunga yung pipino natin mga kapaparts. So magandang lupa dito. Sigurado mabubuhay talaga to sila dito mga kapaparts. Tapos i-fencing lang muna natin kasi marami dito mga puting manok, puting pusa, at saka puting aso. So yan mga kalaban natin mga kapaparts. So let's start. So gaya na sinasabi ko, ang purpose nito para madali siya hawakan, ibunot pataas na hindi gagalaw yung puno ng pipino. Since nakahanda na dito yung area kung saan siya lalagyan, hihilain na natin ito mga kapaparts pataas. Hawakan natin yung dulo, tapos hilain lang natin. O hindi, andyan na. So ilagay na natin yung dito sa lupa. Ipaupo lang natin dyan. Ayan mga kapaparts. Then takpan natin ng mga malambot na lupa paligid sa kanya. Wow. Ayan. So hindi talaga nagalaw ang kanyang stem, yung puno. Kung ganon, ibig sabihin mabuhay talaga siya. So takpan ng maraming lupa sa paligid. Tubig mga kapaparts. Ganon lang kasimple ang magtanim ng pipino. Dahan-dahan naman magdagdag ng lupa sa paligid habang sila ay palaki ng palaki. Sa ngayon ganito pa rin sila, ganon pa rin ang lupa. So yung isa naman dito, ganon rin ang procedure. Hihilain lang natin to pataas para pwede natin i-alis dyan sa container nya. So dapat malinis yung lugar na kung saan siya ilagay. Dapat yung mga lupa kung saan siya ilagay ay
malambot na lupa. Ayan mga kapaparts, tapos i-transfer natin yan papunta dyan. So ganon lang mga kapaparts, kasimple ang mag-transfer ng pipino, na to be sure buhay na talaga sila, di ba? Kasi pag i-direct natin yung buto dito, baka hukayin lang ng mga manok. So buti na lang ganito na ginagawa muna natin ng seedlings bago i-transfer dito. Mataas siya, pangit tingnan kasi nakatago siya sa araw. So pero dito yan, dali lang siya lalakihan, at bantay lang natin mabuti, i-fencing natin to, tapos lagyan ng tubig, at saka huwag masyadong itama sa sentro ng araw kasi mahina pa yung mga stem nila, pwede maluto yung stem nila at mamatay. So sensitive pa talaga, so pag ganito ang laki nila, dapat talaga alagaan talaga mabuti mga kapaparts. Hindi makita basta nandyan siya mga kapaparts, dyan ko ilagay kasi nandito yung isa. Ayan, madali lang siya tanggalin, no? Tapos iupo lang natin dito mga kapaparts, sa mga kapaparts. So pasensya na kasi wala tayong kompletong equipment para i-demo talaga kung paano mga kapaparts. So ayan, may malambot na lupa na papaligid sa kanya. So makuha tayo ng tubig. Dito tayo nakuha ng tubig mga kapapart para ibihis doon sa halaman natin. So sa nakita nyo parang may mga dumi dito. Alam nyo ba kung ano ito mga kapaparts? Ito ay balat ng saging. Yung mga saging na nilaga natin, yung balat wag itapon. Ayan, ipabulong natin yun dito sa tubig. Ito ay pinakamagandang fertilizer sa mga gulay natin, halamang gulay. So nandyan yan, huwag itapon. Kung mayroong mga balat ng saging mga kapaparts, ilagay lang sa drum o sa mga balde, lagyan ng tubig, soaking lang. Kung every time magbisbis tayo ng halaman, dito tayo magkuha ng tubig. Tapos yan, ganoon lang mga kapaparts. So may fertilizer na yung tubig. So ayun, may tubig na mga kapaparts. So bihisan natin ng dahan-dahan yung puno ng tubig. Ayan, dito naman. Ayan, kulong na sila mga kapaparts. Ayan, siguro naman dyan hindi na papasok yung mga manok ang samantala ng ganun. And then bukas naman ng umaga, pwede natin lagyan ng sako dito para hindi siya tatama ng sentro talaga sa araw, kasi sobrang init ngayon mga kapaparts. Ito pwede pa natin lagyan dito kasi maliit lang yung area ko dito mga kapaparts. Siyempre maglagay pa tayo dito ng ibang halaman, ibang gulay. So ito lang, kahit 5 puno ng pipino, okay na yon, pang konsumo lang. Hindi na dapat imarami, at hindi dapat isabay-sabay, para kung mayroon nagtutubo pa lang, mayroon lumalaki pa lang, at mayroon nag-harvest na. Kaya dito, ito maliit-liit pa, so palaki-laki na, ng palaki-laki na, hanggang dito malaki na. So ganun lang, so hindi sila sabay-sabay. Sa mga kapaparts, thank you talaga sa mga oras na nilalaan nyo dito sa aking video sa gardening tutorial. Na yun lang talaga yung advokasya ko, na lahat tayo ay matuto na magtanim ng anong klaseng gulay para hindi na tayo bili pa mga kapaparts. So every time pag galing ko sa trabaho, ianalaan kong oras ko dito, 1 oras o kalating oras para itanim. Sana ganon din kayo mga kapaparts. Be productive ang oras natin.
makes better than yesterday. Kahapon nakapagtanim tayo ng kamatis, ngayon ay pipino, bukas ano na naman, kung anong pwede natin itanim natin mga kapaparts, para balang araw o susunod na buwan kung anong gusto natin i-harvest, andyan na, available na. So thank you so much for watching the Papart Jokes. So mga kapaparts, thank you all my subscribers. I wish you all God protected. To all my followers sa Edgardo Fajardo Facebooks followers, thank you so much for following me. To my page Edgar Papart Fajardo, to all my friends, relatives and ka-groups, a blessed day as all, and I wish you all a God protected. Bye bye. Safford Jokes.